Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Hindi na makatiis yan, si Manila Representative Benny Abante sa kakadakdak ni Nabotas Congressman Toby Chango. Sino palpal na po? Sabi ni Benny Abante kay Toby Chango, gusto mo anyang maging meow-meow? Gusto mong maging bagong meow-meow? Dalawa na sila niya. Si Congressman na Meow Kiko Barsaga na nasuspend mga kababayan. At ngayon, ang latest kay Kiko Barsaga, ito po, suspension at expulsion versus Kiko Barsaga. Nagain ng motion ang ilang mambabatas sa House Ethics Committee para palawigin pa ang suspension kay Kiko Barsaga. Ayon kay House Deputy Speaker Ronnie Pono, sana wag muna siyang makabalik para hindi magantimpalaan yung mga nambabatas ay nambabastos sa mga kapwa congressman at yung mga bumabaliwala sa sanksyon ng ginagawa ng ating Congress. Alamang hindi na makabalik po kasi may motion to expel na po kay Kiko. Sabi ni Congressman Benny Abante kay Toby Chango, gusto mo niya maging bagong meow-meow? Napiko na po si Benny Abante kay Toby Chango. Akala natin, kasi di ba, ginawa ng ating Pangulong campaign na manager ng Alyansa, ang akala natin, kampi sa ating Pangulo. Yun pala, Trojan horse. Mas kampi kay Sara, mas kampi kay Digong. You see, ibigay ko muna itong sinabi mga kababayan ni Benny Abante kay Toby Chango. Kasi napikon-pikon na mga kababayan si Benny Abante sa kakadaldal ni Toby. Sabi dito, Manila 6th District Representative Benny Abante posed this question on Tuesday, even as he assailed his House colleagues for his alleged repeated unsubstantiated claims about President Marcos and former Speaker, late 1st District Representative Martin Romualdez over a confrontation on the national budget. Isabi ng Palasyo Malacanang, dininay na yon yung sinasabi ni Toby Chango. Yan sa report ng Billionaire News Channel. Palace denies in November 2024 conversation where Nabotas Representative Toby Chango claims President Bongbong Marcos castigated late 1st District Representative Martin Romualdez and Saldico for taking a public fund. Ever happened? Sabi ni Yusik Claire Castro, wala man niyang confirmation of said conversation was relayed to her. Yan ang sabi ni Yusik Claire. Dininay po ng Palasyo Malacanang na may nangyaring ganon. Tulad ng sinasabi ni Toby Chango, kinastigo daw mismo ng ating Pangulo, si Speaker Martin at saka si Saldico, tungkol sa pagkuha ng pondo na hindi pa niya kayo nakontento sa inyong kayamanan. Yun ang sinasabi ni Toby Chango. Wala man anyang nangyaring ganun. Kaya sabi ni Congressman Abante, gusto mo anyang maging bagong meow-meow? Yan ang sabi po ni Abante, kung may ebidensya, ilabas. Kung wala, tigilan na ang paninira at pag-aasik ng pagkawatak-watak. Paulit-ulit siya, parang sirang plaka. Sabi ko sa inyo, Trojan horse si Toby Chango. Dinapalabas niya, malapit siya sa ating Pangulo. Pero yun pala, tao ni Digong. Sabi ni Abante, kung paulit-ulit na sinasabi ng mga institusyon na walang basihan, bakit pilit pa rin binubuhay ang isyo? Ano ba talaga ang motibo? Paghanap ng katotohanan o politikang paninira? O diba? Nasunog na mga kababayan ang galawan ni Toby Chango. Alam na ng kanyang mga kasama. Sinopalpal siya ngayon ni Congressman Abante. Sabi dito sa balita, Abante stressed that Romualdez has already been cleared by the Independent Commission on Infrastructure which found no adverse findings against the former speaker in its review of flood control projects. The Manila lawmaker also pointed out that even Senate Blue Ribbon Committee Chairman
and Senate President Pro Tempore Ping Lacson had publicly stated that there was no evidence linking Romualdez to any wrongdoing based on the panel's investigation. Malinaw ang sinasabi ni Senator Lacson, walang ebidensya. Kapag ang mismong Senate Blue Ribbon na ang nagsabi niyan, ano pang hinahabol? Paulit-ulit lang. Sinabi nga, walang ebidensya. Talagang gigil na gigil itong si Toby Chango kay Martin Romualdez. Maghanap kayo ng ebidensya kung gusto ninyong makulong itong si Martin Romualdez. Wala man kayong makitang ebidensya eh. Pati yung Senate Blue Ribbon Committee, yung ICI. Pero paulit-ulit kayo na nagpapa-interview. Pilit ninyong dinidiin. Playbook. Malinaw na playbook ng mga DDS. Pati yung mga senator na DDS tulad ni Marcoleta at saka ni Amy Marcos. Pilit dinidiin si Martin Romualdez. Mag-file na kayo ng kaso kung may ebidensya kayo. Hindi yung papreskon kayong papreskon. Di ba po? Malacanang na mismo. Mga kababayan yung nagtanggi sa pamamagitan ni Jose Claire Castro. Mariin niyang itinanggi na may narinig na ganoong pag-uusap po. It never happened. Ang nagkikwento man lang po, si Toby Chango, may record ka, may video ka ng pag-uusap na kinastigo ng ating Pangulo si Martin Romualdez kasi Saldico na hindi makontento sa pera. Kung mayroon, di i-release mo na. Baka tulad yan ng sinasabi ni Cathy Binag na may video siya. Last year pa, nagsabi na may video siya. Hanggang ngayon, di man nilalabas. Yung issue sa bangag. Ano ba? Pari-parehas kayo. Puro lang kwento. Wala man ebidensya. So, ibig sabihin po, imbento man lang ni Toby Chango yung kanyang kwento tungkol sa kinastigo mismo ng ating Pangulo, si Martin Romualdez at saka si Saldico. So, sa ginagawa mga kababayan ni Toby Chango, mismo na yung ating Pangulo pinapahamak niya. And in fact, itong imbentong kwento ni Toby Chango na dininay na ng Palasyo Malacanang mismo, ito yung ginamit ng grupo po ni Mike Defensor, ni Topacio, saka ni Sabit Singson sa third impeachment complaint laban sa ating Pangulong Bongbong. Kinonfirm mismo sa interview mga kababayan ni kay Topacio sa programang On Point. Nansabi ni Topacio, yung pahayag ni Chango ang ginamit na factual narrative daw ng complainant. So sa madaling salita mga kababayan, yung chismis naging legal weapon na nila. Ang depensa naging ebidensya na tuloy laban sa ating Pangulo. Ang media coat naging impeachment ammunition po ng mga kalaban. Kaya malinaw po kung totoong kakampi itong si Toby Chango ng ating Pangulo tulad ng sinasabi niya. So bakit niya binibigyan ng bala yung kalaban? Tama po? Yan tawag sa kanya Trojan horse. Tapos may palusot pa siya mga kababayan. Ginagawa niya daw ito para ipagtanggol si PBBM laban sa mga akusasyon doon sa flood control. May ganon. Isa political communication mga kababayan. Malinaw po ang prinsipyo. Hindi mo po dinidipinsahan ang isang tao sa pamamagitan ng pag-amin sa isang krimen na hindi man totoo tulad ng sinasabi na kinastigo mismo ng ating Pangulo, si Martin Romualdez, saka si Saldico. So, ang nangyari mga kababayan tuloy, sa halip na protektahan ang ating Pangulo, patatagin ang ating institusyon, iwasan ang iskandalo, ang ginawa po ni Toby, nag-imbento siya ng kwento. Kaya binakbakan siya ngayon ni Congressman Abante. Ano niya? Gusto mo maging bagong meow-meow? Di ba? Nag-imbento po ng kwento. Naglatag siya ng corruption narrative at ipininta pa ang ating Pangulo bilang saksi sa umano'y korupsyon, yung flood control scandal. So malinaw po ito na strategic sabotage, mga kababayan. So ngayon, nakita po natin, malinaw na po ang lahat. With the palace denial ni Jose Castro na nangyari ang ganon, wasak ngayon yung credibility ni Toby Chango. Lumalabas, mahilig siyang mag-invento ng kwento. So, ang chismis niya, ang nakakalungkot, ginamit sa impeachment complaint.
Ang target niya sana si Romualdez, pero ang tama sa ating Pangulong Bongbong, yun ang nakakalungkot doon. So ang tanong, mga kababayan ngayon, kung mali yung kwento niya noon, bakit naman siya paniniwalaan ngayon? So kung nagsinungaling siya sa napakalaking issue, mga kababayan, ano pa yung credibility na natitira sa kanya? Di ba po? So ang malinaw po, luminaw ng todo lalo yung ambisyon ni Toby Chanco. Sa bagay, yung speakership ambition niya kasi, alam naman niya ng mga taga-suporta ng ating Pangulo. Wala man sana ang problema yung mag-ambisyon sa pagiging speaker. Pero dapat sana dumaan siya sa malinaw na proseso. Nagpakita siya ng legislative leadership. Dapat naglatag siya ng malinaw na legislative agenda. Pero ang ginawa niya, naninira lang siya gamit yung interview sa media. Nagtanim ng duda sa gusto niyang palitan kay Speaker Martin Romualdez. Gamit, mga kababayan, yung mga pinakakalat niyang chismis bilang kanyang taktika. Hindi po malinis trabaho itong si Toby. So anong nangyari tuloy? Ayun, na booking siya tuloy. Kasi alam naman po natin, mga kababayan, na kapag ang ambisyon po ay namumuno, ang katotohanan ang unang nasasakripisyo. O ngayon, ang tanong kay Toby Chanco, may moral authority ba naman siya na magbato ng corruption narrative? Isa na butas po, bilyon-bilyon ng pondo para sa flood control. Kumusta naman yung nabutas? Nalubog pa rin sa baha. Lumulubog pa rin sa baha pag umuulan po. Di ba po? So nasaan ang resulta ng mga projects na in-implement? Nasaan yung accountability dito? Kung yung sariling lungsod niya nga hindi maayos, tapos magmamarunong siya sa mga pambansang usapin, dapat unahin niya muna yung kanyang bakuran. Tama po? Pero alam niyo po, itong mga galawan ni Toby, matagal na rin po na namamasdan ng mga nakapaligid sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga supporters ng ating Pangulo, yung kanyang mga diskarte, ang mga linyahan niya na laging may palusot, na gusto lang niyang dipinsahan si PBBM. Yung mga galawan po na laging may sariling interes po. So ang nangyari ngayon po ay hindi po ito aksidente. Lumalabas, kung titingnan natin, sadya ni Toby. So malinaw po ang record. Ang Palasyo Malacanang, itinanggi po yung kwento ni Toby. Ang impeachment complainants, ginamit ang chismis mula kay Toby. Siya yung pinagmula ng kwento. Tuloy si PBBM ang tinamaan. Ang napapahamak, mga kababayan. So kung titinang natin, mga kababayan, hindi po ito simpleng maling pahayag lang. Kundi isa po itong political betrayal. Paghudas sa ating Pangulo. Kasi po, ang tunay na kakampi, nag-iingat po sa pananalita. Tingnan ninyo yung si Speaker Martin Romualdez. Palibasa, pinsan siyempre. Maingat siya sa pagsasalita. Pero anya Mr. Maribillas, bakit si Aimee direkta nang nanira sa kanyang kapatid? Iba din yung breeding ni Aimee. Nahawa ng mga Duterte. O diba? Pero hindi po si Martin Romualdez. May narinig na kayo ng mga statements mula sa bibig ni Martin na magpapahamak sa ating Pangulo? Di ba wala? So ang tunay na kakampi po, nag-iingat po sa pagsasalita. Pero ang Trojan horse po, nagsasalita para lang sa kanyang sarili. Kaya po malinaw sa politika, hindi po sapat ang nagsasabing kakampi. Ang tanong po, ano ba talaga ang totoong pakay? Tama po ang ating mga analysis ngayon. So yun man lang, mga kababayan, ang ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.